Magdidilim na ang paligid ngunit hindi ito napapansin ng mga tao sa loob ng studio. Lahat kasi sila ay abala sa isinasagawang taping para sa pelikula. Si Hope, 24 years old at isang dalagang mula sa probinsya, ang female lead ng pelikulang isinasagawa nila. Napadpad lang siya sa syudad upang abutin ang kanyang pangarap, kung saan ngayon nga ay abot kamay niya na ito. Isa ng ganap na aktres si Hope. Wala nang ibang pagtutuunan ng pansin ng dalaga kundi ang patunugin ang kanyang pangalan sa showbiz. Pangarap na kasing maging isang sikat na artista. Cut! Ulitin nyo! Kulang ang emosyon! Nagulantang si Hope sa biglaang pagsigaw ni Vlad, ang direktor ng kanilang pelikula. Agad na humingi ng paumanhin si Hope. Sorry po, Direk. Pasensya na po. Aniya habang yumuyuko. One more take! Muling sigaw ni Direk Vlad. Opo, Direk. Tugon naman ni Hope. Bumuntong hininga ng malalim ang dalaga sa kanginitian ng kanyang ka-love team, si Owen. Pasensya na ha. Naputol patuloy ang concentration mo kanina. Paghingi ng dispensa ni Hope sa kanyang katambal na binata. Agad namang ngumiti ng matamis saka umiling-iling si Owen. Naku, wala yun, Hope. That's normal. Kalmado ang boses ng binata at talagang napakasarap nito sa tainga. Wala sa sarili tuloy na napangiti si Hope. Lihim na kinilig ang dalaga dahil nagkaroon siya ng guwapo, mayaman, mestizo, matangkad, mabait, magaling at matalinong ka-love team. Pasensya na talaga. Unang beses ko pa kasi itong pelikula natin ngayon. Dagdag pa ni Hope. Yeah, I know. Ako rin naman. Pareho lang tayo. Natatawang sagot ni Owen. Ay, oo nga pala no. Sabay pala tayong nakuha bilang ganap na artista. Ganun na nga, Hope. Maya-maya pa, napaigting na naman si Hope nang muling sumigaw si Direk Vlad. Tama na yung daldalan at nang matapos na tayo rito. Hindi tayo naparito para makipagdaldalan lang. Sigaw ng direktor. Napabulong naman sa inis si Hope. Napakasungit talaga niyang si Direk Vlad ano? Parang menopausa lang. Palaging mainit ang ulo. Mahinang wika ng dalaga. Agad naman siyang sinuway ni Owen. Shh! Huwag na tayong maingay para hindi lalong magalit si Direk. Saad ng binata. Magkasing edad lang sina Owen at Direk Vlad. Ngunit mayroon pa ring mataas na respeto si Owen para sa direktor nila. Lalo na't mayroong angking professionalism ang naturang binata. Okay, tapos na kayo? Rolling! Lights! Camera! Action! Otomatiko namang nagbago ang timpla ng mukha ni na Hope at Owen. Bumalik ang kanilang ekspresyon at emosyon sa eksena na gagawin nila. Tutok na tutok ang mga nanonood roon sa kanilang dalawa. Inaabangan ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig at ang susunod nilang gagawin. Naroon sa paligid ang manager at stylists ni na Hope, Owen at ng iba pang artista at aktor na kasama sa kanilang pelikula. Otomatikong tumahimik ang lahat sa malakas na pagdampi ng palad ni Hope sa kaliwang pisngi ni Owen. Kasabay nito ay ang pagtulo ng ilang butil ng luha sa mga mata ng dalaga. Kung talagang mahal mo ko, hindi ka gagawa ng mga bagay na alam mong ikasasakit ko. Mabagal at punong-puno ng emosyong wika ni Hope. Sa pagkakataong ito ay nakuha na ng dalaga ang tumpak na emosyon para sa mga linya at eksena. Hindi ko sinasadya, mahal. Hindi ko sinasadya. Maramdami namang sagot ni Owen. Anong hindi sinasadya? Nahihibang ka na ba? Niloko mo ko at choice mo yon. Huwag mong sabihin sa akin hindi mo sinasadya dahil hindi ako tanga para paniwalaan yan. Nararamdaman na ng lahat ang pagiging intense ng eksena. Kaya tutok na tutok sila rito. Mahal, patawarin mo ko, please. Parang awa mo na. Saad ni Owen. Nabasag na ang boses ng binata, tanda sa simula ng kanyang paghagulgol. Patawad? Ngayon? Talaga bang nasisiraan ka na ng bayat, ha? You're a cheater. You cheated on me while I was giving my all to you.
Sunod-sunod nang rumagasa ang masaganang luha ni Hope. Samantalang si Owen ay humahagulgol na rin ng tuluyan. Nagpatuloy si Hope sa pagbikas ng kanyang linya. I can never forgive you! Sigaw ng dalaga. I'm so sorry. I'm really, really sorry. Hagulgol ng binata. Tinangka niyang hawakan ang kamay ni Hope, ngunit agad itong tinabig ng dalaga. Ayoko nang makasama pang isang manlolokong katulad mo. Kaya maghiwalay na lang tayo. Seryosong saad ni Hope. Pinipigilan niya ang sariling pumiyok at sinikap na magsalita ng normal. No, please. Hindi ko kaya, mahal. Huwag mong gawin ito. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Wag. Please, wag. Talaga ba? Sana naisip mo yan bago mo ako lokohin. Sana naisip mo yan bago ka nakipagtalik sa ibang babae. Kadiri ka. Nandidiri ako ng husto sa'yo. Marumi kang lalaki. Habang patuloy na umaarte ang dalawang magkatambal sa pelikula, may isang bagay ang biglang pumukaw ng atensyon ni Direk Vlad. Ito'y ang suot-suot na bracelet ni Hope. Sobrang pamilyar para kay Direk Vlad ang bracelet na yon. Hindi nagtagal, naalala niya na ang mga ito. Hindi nagawang pigilan ni Direk Vlad ang kakaibang emosyon na biglang sumakop sa kanyang puso. Nawala na nga ang atensyon niya sa ginagawang taping. Hindi nagtagal, wala sa sariling napasigaw si Direk Vlad. Cut! Napahiyaw ang lahat nang marinig nila ang sigaw ng binatang direktor. Kasabay nito ay ang walang humpay nilang palakpakan. Ang akala nila nakuha na ni Direk Vlad ang inaasam na emosyon mula sa kanyang mga artista. Ngunit ang totoo ay biglaan lang talagang nawala ang binata sa kanyang sarili dahil sa suot na bracelet ni Hope. Gayunpaman, saktong-sakto rin ang pagsigaw ng binatang direktor dahil nakuha naman talaga ni na Hope at Owen ang tumpak na emosyon at pag-arte para sa eksenang yon. Woohoo! Ang galing! Hope namin yan! Sigaw ni Claire, ang manager ni Hope. 5 taon lang ang itinanda ng manager na ito kay Hope, kaya halos magkapareho lang din sila ng vibes ng dalagang aktres. Okay, maaari na tayong magsiuwi. Bukas ulit, on time. Wika ng direktor. Yes po, Direk! Tugon naman ng ilang mga artista. Agad namang lumapit sina Hope at Owen sa kanika nilang manager. May personal assistant nga lang si Owen, samantalang wala kay Hope. Mayaman kasi ang binata. Pareho silang inasikaso ng mga staff sa loob ng studio. Nice one, Hope. Ang galing mo. Biglang papuri ni Owen sa kanya. Patuloy pa rin silang inaasikaso ng staff. Nako, ikaw talaga, Owen. Bolero ka rin eh. Nakangiting tugon ni Hope. Malapit lang ang pwesto nila sa isa't isa, kaya sila nakapag-usap sa mga sandaling ito. Hindi talagang ang husay mo kanina. Dagdag pa ng binata. Maraming salamat kung ganon. Ikaw rin naman, ang galing mo rin. Wika ni Hope saka uminom ng tubig mula sa bottled water na bigay ng staff. Hindi na sumagot pa si Owen, bagkus ay ngumiti na lamang. Nasa kalagitnaan na rin ang pagliligpit ng mga gamit ng ibang staff sa loob ng studio. Inihanda na nila ang lahat para makauwi na. Maya-maya, biglang nagpaalam na si Owen kay Hope. Hope, mauna na ako Wika ng binata. Tumango naman si Hope. Oo naman, mag-iingat ka, aniya. Gusto mo bang ihatid na kita? Naku, Owen, maraming salamat pero wag na. Kaya ko na to. Sigurado ka ba? Aba, oo naman. Wala naman akong kasabay sa sasakyan ko. I can drive you home. Pagpupumilit pa ng binata. Thank you pero hindi na kailangan. May pupuntahan pa rin kasi ako eh. Next time na lang. Patuloy naman na pagtanggi ni Hope. Tumangu-tangu na lang si Owen. Alright then, next time. Aniya saka kumindat sa dalaga. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Hope dahil sa ginawa ni Owen. Ngunit mabilis naman itong nabawi ng dalaga saka siya bagyang tumawa. Yeah, next time. Wika niya. Okay, take care. Huling saad ni Owen. Ingat ka rin, Owen.
Tumalikod na nga ang binata paalis hanggang sa hindi na siya matanaw ni Hope. Hindi na malaya ng dalaga ang matamis na ngiting gumuhit sa kanyang labi. Uy! Ano naman yung ngiti na yan? Biglang tanong ni Manager Claire. Nanunukso ang kanyang boses dahil talaga namang kakaiba ang mga ngiting ipinukol ni Hope sa katambal niyang si Owen. Hindi na iwasan ni Hope ang magulat sa biglaang pagsulpot ni Manager Claire sa kanyang gilid. Ano ka ba naman? Bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Kunot noong wika ni Hope. Kahit nakakunot ang noo ng dalaga, hindi naman ito natatakpan ang malapad niyang pagkangiti. Anong sumusulpot? Grabe ka naman, Hope. Talagang hindi mo napansing kanina pa ako rito sa gilid? Nakangusong tanong ni Manager Claire. Aba, malay ko ba? Natatawa namang sagot ni Hope. Grabe ka na, girl. Naging ka-love team mo lang yung all-time crush. Shh! Ano pa? Tumahimik ka nga at baka may makarinig sa'yo. Mabilis na kumilo si Hope upang takpan ng kanyang palad ang bibig ni Manager Claire. Wala kasing preno kung magsalita ang babaeng manager na para bang sila lang ang naroon. Ang ingay-ingay mo talaga, Claire, ah. Kapag ikaw marinig ng iba yan, humanda ka talaga sa akin. Mahinang turan ni Hope habang nakatakip pa rin ang kanyang kamay sa bibig ni Manager Claire. Lumingon-lingon si Hope sa kanyang paligid kung may ibang tao pa ba ang naroon malapit sa pwesto nila. Ngunit wala naman kaya nakahinga ng maluwag ang dalaga. Kaya lang, napansin ni Hope si Direk Vlad na nakakunot ang noo habang nakatingin sa kanila. Gayunpaman, hindi na lang ito pinansin pa ni Hope. Agad namang tinanggal ng dalagang manager ang pagkatakip sa kanyang bibig ng kamay ni Hope. Saka siya nagwika. Oo na, tatahimik na. Wika ni Manager Claire. Napaghahalataan kasi ang kinikilos mo, girl. Dagdag pa ng manager. Agad namang kumunot ang noo ni Hope. Ano? Napaghahalataan? Anong napaghahalataan ka riyan? Maang-maangan ng dalagang aktres. Halatang-halata na yung mga ngitian mo, no? Naku, ikaw talaga, Hope. Ikaw lang din ang magpapahamak sa sarili mo. Hindi bukod sa'yo, wala namang ibang nakakaalam na crush ko si Owen. Wala nga, sa ngayon. Anong sa ngayon? Kumunot na naman ang noo ni Hope dahil sa tinura ng manager niyang kaibigan niya rin. Sa ngayon nga, wala pang ibang nakakaalam kundi ako. Pero dahil dyan sa ngiti mo tuwing kausap mo siya, ay nako. Hope, sigurado kung hindi magtatagal mabubuking ka rin ni Owen. Natawa na lang si Manager Claire dahil sa naging reaksyon ni Hope. Grabe ka naman, Claire. Nakangusong wika ng dalaga kaya lalong tumawa ang kanyang kaibigang manager. Anong grabe? Totoo kaya? Wag naman sana. Napakipit balikat na lang si Manager Claire. Maya-maya pa, napansin niyang tingin ng tingin si Direk Vlad kay Hope. Napakunot tuloy ang noo ng dalagang manager. Hope? Pagtawag ni Manager Claire sa kanyang kaibigang aktres. Oh? Tugon naman ni Hope. Wala ka bang napapansin? Napapansin na ano? Sigurado kang wala kang napapansin? Na ano nga? Wala talaga? Gusto mo bang mabatukan, Claire? Ang liwanag dito sa studio pero nagdidilim ang paningin ko sa'yo. Saad ni Hope. Tinarayan na nga niya ang kanyang manager. Kasi si Pambibitin na naman ni Manager Claire. Si ano nga? Bilisan mo nga riyan, Claire. Ano ba yun? Aniya. Huwag kang lumingon sa likuran mo, sabi ni Manager Claire. Wala pang isang segundo bago yon sabihin ng dalaga. Agad nang lumingon si Hope sa kanyang likuran. Tuloy ay nakatanggap siya ng isang mahinang batok mula sa manager niya. Aray! Singhal ni Hope. Ayan, deserve mo yung babae ka. Kasi sabi ko lang na huwag kang lumingon Wika ni Manager Claire. Bakit pa kasi? Ano ba kasi yun? Si Direk. Oh, anong meron kay Direk Sungit ngayon? Malay ko. Anong malay mo? Hoy, Claire, huwag mo na nga akong pinagloloko riyan. Malay ko nga kasi, Hope. Kanina pa kasi siya nakatingin dito sa gawin natin.
Agad namang napukaw ang interes ni Hope dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Si Derek? Nakatingin sa atin? Takang tanong ni Hope. Tumangu-tangu naman si Manager Claire habang pasulyap-sulyap din kay Direk Vlad. Sa katipid ng ngumiti ang dalaga. Naningkit naman ang mga mata ni Hope nang mapansin ang kakaibang ngiti ng dalagang manager. Hoy, ikaw! Anong ngiti naman yan? Gante ni Hope kay Manager Claire. Ginaya niya ang tono ng boses kanina ng kanyang kaibigan noong nahuli siyang nakangiti kay Owen. Wala ha. Si Derek kasi kanina pa tayo tinitingnan. Kinikilig na wika ni Manager Claire. Aba, mukhang crush mo yatang masungit na yan ha. Naku ka Claire, kawawa ka sa lalaking yan. Sanay na sanay ang mang-utos. Baka gawin kang alipin kapag mag-asawa na kayo. Mahabang saad ni Hope. Inirapan naman ang dalagang aktres ni Manager Claire. Grabe ka girl, napaka-advance mo naman. Wika ng manager saka nagpa-cute. Tila nandidiri naman siyang pinanood ni Hope. Maya-maya pa, labis na nanlaki ang mga mata ni Manager Claire. Taka namang nakatingin si Hope sa kanya. Hoy, ano namang nangyayari sa'yo? Para kang nakakita ng multo yan, sabi ni Hope. Oh my gosh, girl! Huwag kang gumalaw. Kinikilig na wika ni Manager Claire. Muling kumunot ang noo ni Hope dahil sa ikinikilos ng kanyang kaibigan. Bakit? Ano na namang kalukuhan yan? Tanong ng dalagang aktres. Basta huwag kang gumalaw. Hindi nagtagal, isang boses mula sa likuran ang gumulantang kay Hope. Pwede ba kitang makausap? Tanong ni Direk Vlad. Napaigting naman si Hope dahil sa gulat. Ay, naku, ikaw pala, Derek. Oo. So pwede ba kitang makausap? Pag-ulit pa ng binatang direktor. Habang pekeng nakangiti si Hope, nahihirapan naman si Manager Claire na pigilan ang kilig na nararamdaman. Kulang na kulang ay sumabog siya sa tuwa dahil nilapitan sila ng direktor. Kaya lang kung gaano katuwa si Manager Claire, ganoon naman kainis si Hope. Hindi kasi maganda ang timpla ng dugo ng dalaga para sa binatang ito. Ano pong kailangan ninyo, Derek? Tanong ni Hope. Hindi agad sumagot si Direk Vlad, bagkus ay dahan-dahan niyang tinapunan ng tingin si Manager Claire. Sa kaloob-looban ng dalagang manager ay gustong-gusto niyang sumigaw sa tuwa dahil tinapunan siya ng tingin ng gwapo nilang direktor. Sumenya si Direk Vlad kay Manager Claire, tanda na nais niyang umalis ang babae. Agad na naglaho sa mga labi ng dalagang manager ang matamis niyang ngiti at napalitan ito ng pagkadismaya. Please excuse us, Miss Claire. May pag-uusapan lang kami ni Hope. Seryosong wika ni Direk Vlad. Napatangu-tangu na lang si Manager Claire. Sige po, Direk. Wika niya saka dismayadong umalis sa kanilang pwesto. Doon muna siya sa labas ng set naghintay kay Hope. Sinenyasan na rin ni Manager Claire na hihintayin niya si Hope. Sabay kasi silang uuwi. Maya-maya pa, nabasag na ang katahimikang namutawi sa pagitan ni Direk Vlad at Hope. Uuwi ka na ba? Biglang natanong ng binatang direktor. Nagulat naman si Hope sa kanyang narinig. Yun kasi ang unang pagkakataon na tanungin siya ni Direk Vlad ng ganon. Po? Tanong pabalik ni Hope. Gusto niyang linawin kung tama ba ang kanyang narinig. I said uuwi ka na ba? Pag-ulit ni Direk Vlad, naroon pa rin sa boses ng lalaki ang kasungitan niya. Opo, Direk. Tipid na sagot ng dalagang aktres. I'll drive you home then. Higit na nagulat si Hope dahil sa sunod na sinabi ng binata. Hindi inaasahan ng dalaga na sabihin ni Direk Vlad ang bagay na yon. Talagang hindi inalok si Hope, kundi maotoridad na sinabing ihahatid siya. Ano po ulit yun, Direk? Are you deaf or what? Kailangan bang ulit-ulitin ko ang sasabihin ko rito? Masungit na wika ng direktor na naging sanhi ng patagong pag-irap ni Hope. Magsasalita pa ulit sana si Hope para tumanggi, ngunit inunahan na siyang magsalita ng binatang direktor. Pack your things up.
Aalis na tayo. Ha? Ano? Uulitin ko na naman ang sinabi ko? Hindi na po. Good. Now, get ready dahil ihahatid na kita pa uwi. Pero, Direk, Ano na naman? kasama ko pong umuwi si Manager Claire eh. Agad na lumipat ang paningin ni Direk Vlad mula kay Hope patungo kay Manager Claire na ngayon ay nakasimangot na sa gilid. Pagkatapos ay ibinalik ng binatang direktor ang paningin niya sa dalagang aktres. She has a car, right? Makikisabay ka lang naman sa kanya kaya ako na lang maghahatid sa'yo ngayon. Masungit pa ring wika ni Direk Vlad. Bakit po ba kasi? Naiinis na tanong ni Hope ngunit sinikap niya pa ring pigilan ang sariling ines kahit medyo halata na ito sa binata. Gayunpaman, wala namang pakialam si Direk Vlad kahit naiinis na si Hope sa kanya. May pag-uusapan tayong importante. Seryosong sagot ng binata. Hindi nagtagal, napapayag na nga si Hope dahil wala naman siyang laban kay Direk Vlad. Nagpaalam na si Hope kay Manager Claire. Inggit na inggit ang dalagang manager dahil si Direk Vlad yung tipo ng lalaking hindi nagpapasakay ng babae sa kanyang magarang sasakyan. Ngunit ngayon ay ang binata pa mismo ang nagsabi kay Hope na ihahatid siya nito. Wala pa kasing sariling sasakyan si Hope. Samantalang si Manager Claire ay matagal nang meron bilang regalo sa kanyang ama noong graduation ng dalaga. Yung seatbelt mo. Biglang wika ni Direk Vlad. Nasa loob na sila ng sasakyan ngayon at pareho silang tahimik. Halos hindi na gumagalaw si Hope dahil sa kabang nararamdaman. Hindi rin maintindihan ng dalaga kung bakit nga ba siya kinakabahan. Inayos na lang ni Hope ang seatbelt niya. Hindi na niya hinintay pang si Direk Vlad ang gagawa nito para sa kanya. Dahil kung nagkataon, baka hindi na makahinga pa ang dalaga. Hindi nagtagal, pinaandar na nga ni Direk Vlad ang sasakyan. Hindi pa rin nagsasalita si Hope kaya sobrang tahimik ang loob ng sasakyan ni Direk Vlad. Hindi rin naman nagpatugtog ng musika ang binata. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni Hope na tama ang daang dinadaanan nila. Tama ang bawat kalye at kantong nililikuan ng binata. Tuloy ay kumunot ang noo ni Hope. Sa isip ng dalaga, bakit parang alam ni Direk Vlad kung saan siya nakatira? Gayong ito naman ang unang beses na ihahatid siya nito. Kunot na kunot ang noo ni Hope dahil sa pagtataka. Where did you get that? Napaigtad sa gulat si Hope matapos marinig ang boses ni Direk Vlad mula sa maraming minuto nilang katahimikan. Po? Tanong ni Hope. That bracelet. Where did you get that? Pag-ulit pa ng binatang direktor habang tutok pa rin ang kanyang paningin sa unahan ng kalsada. Napatingin naman si Hope sa kanyang kaliwang pulsuhan kung saan naroon ang suot niyang bracelet. Pagkatapos ay payak nang ngumiti ang dalaga, saka sinagot ang tanong ng binata sa kanya. Regalo po ito sa akin ng mama ko nung nagdebu ako. Aniya. Hindi sumagot si Direk Vlad. Hindi niya rin tinapunan ng tingin ang dalaga. Nakakunot lang ang noo ng binata habang tutok sa kanyang minamanehong sasakyan. Bakit niyo po na itanong? Tanong ni Hope habang nakatingin sa binata. Nagtataka rin kasi ang dalaga kung bakit naitanong ni Direk Vlad ang tungkol sa bracelet na yon. Wala. Tipid namang sagot ng binata. Okay po. Ibinalik na lang din ni Hope ang kanyang paningin sa labas ng sasakyan. Maya-maya pa, muling nagsalita si Direk Vlad. Huwag mo na nga akong ipopo. Wika ng binata. Otomatiko namang bumalik kay Direk Vlad ang paningin ni Hope. Po? Aniya. Kasasabi ko lang na wag mo na akong ipopo eh. Hindi ka talaga madaling makagets, no? Artista ka na niyan? Masungit na wika ni Direk Vlad. Ha? Wag ko na kayong ipopo? Paglinaw ni Hope. Oo. Bakit naman? Kumakapo ka. Akala mo naman matanda na ako. 2 taon nga lang itinanda ko sa'yo eh. I'm still 26. Nagtaka naman si Hope sa kanyang narinig. Paano mo nalamang 24 pa lang ako? Hindi ko kailanman inanunsyo sa publiko ang birthday ko Ilang minuto muna bago nakasagot si Direk Vlad. Sa kaloob-looban ng binata ay kinabahan siya sa tanong na yon.
Ngunit tagumpay niya pa ring itinago ang nararamdaman. Of course, I know the details about you and your fellow actresses and actors. Kalmadong sagot ng binata. Kailangan mo ba talagang malaman yun, Direk? I have my name. Ha? Call me by my name. Nagulat na naman si Hope sa tinura ni Direk Vlad. Talagang kakaiba kasi ang ikinikilos ng binata ngayon. Ang alam kasi ni Hope, tanging mga kaklose lang ng binatang direktor ang pinapayagan niyang tawagin siya sa kanyang pangalan na wala ang title na Direk. Kaya takang-taka si Hope ngayon kung bakit gusto niyang tawagin siya ni Direk Vlad sa pangalan lang nito. Okay, Vlad. Awkward naman yata. Nahihiyang wika ng dalaga. Tawagin mo lang ako sa pangalan ko kapag walang ibang makaririnig sa atin. Wika ni Direk Vlad. Pero sa workplace, just call me what you used to. Dagdag pa ng binata. Tumangutango naman si Hope sa kanyang narinig. Okay, so ayun na nga Vlad. Kailangan mo talagang alamin pati birthday namin? Kasali ba yun sa trabaho ng isang direktor? Tanong ng dalaga. Stop asking. Yun lang ang naisagot ni Direk Vlad sa pinakamasungit na paraan. Hindi natuloy nagtanong pa si Hope dahil dito. Okay. Sabi ko nga, tatahimik na. Mahinang bulalas ng dalaga, saka tumahimik. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa tapat ng bahay ni Hope. Inimbitahan ng dalaga si Direk Vlad na pumasok muna sa loob, ngunit tumanggi ang binata. Nagpasalamat na lang si Hope sa paghatid nito sa kanya. Pagkatapos ay agad nang nagmaneho ang binatang direktor paalis. Magandang gabi po, Inay. Pagbati ni Hope sa kanyang ina nang makapasok siya ng bahay. Magandang gabi rin anak. Tugon naman ni Ginang Naida. Ang ginang lamang ang sumalubong kay Hope dahil matagal na silang iniwan ng kanyang ama. Mayroon na itong bagong pamilya ngayon. Tanging ang mga kapatid na lang ni Hope at si Ginang Naida ang kasama niya sa bahay. Mano po, mabilis na inabot ni Hope ang kamay ng kanyang ina saka nagmano rito. Gabi ka yata nang uwi, anak? Biglang pag-uusisa ng ginang. Oo nga po Pasensya na. Medyo matagal kasing natapos ang taping namin. Sagot ni Hope habang nagtatanggal ng suot niyang jacket, saka inilapag sa mesa ang dalang bag. Nasaan po pala sina Helen at Hansel? Ay nako, nakatulog na. Alam mo namang antuki ng batang kambal na yun. Ganun po ba? Kumain na ba ang mga yun? Siyempre naman, sila pa. Mabuti naman kung ganon. Ikaw ha, naghapunan ka na ba? Hindi pa nga po Naku, ikaw talagang bata ka. Late ka na naman kumain. O siya, halika na rito sa kusina at nang ipaghahain na kita. Sige po, Inay. Maraming salamat po. Lumakad na nga ang mag-ina patungo sa kusina nila. Agad na ipinaghanda ni Ginang Naida ng hapunan ang kanyang panganay. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Nakangiti naman itong tinanggap ni Hope. Naku, kaldereta! Paborito ko! Singhal ni Hope nang makita ang kanyang ulam. The best ka talaga, Inay! Maraming salamat ulit! Dagdag na wika ng dalaga. Ngumiti naman ng matamis si Ginang Naida. Walang anuman anak. Kumain ka na riyan. Aniya. Opo. Ipinikit muna ni Hope ang kanyang mga mata saka tahimik na nagdasal para sa kanyang pagkain. Pagkatapos ay sinimulan niya na ang pagsubo nito. Sarap naman ang dalaga sa kanyang kinakain. Ang sarap talagang magluto ng inay ko. The best! Walang makatatalo. Wika ni Hope habang ngumunguya. Sus, ng bola ka pa, iha. Natatawang sagot ni Ginang Naida habang pinapanood ang anak niya. Oh, dahan-dahan lang sa pagsubo. Baka mabilaukan ka pa. Wala kang kakompetensya riyan. Pagsaway ng ginang. Opo, ang sarap kasi. Maya-maya pa, may biglang naisip ang ginang kaya minabuti niyang itanong ito habang kumakain pa rin ang kanyang anak. Siya nga pala anak. Sino naman yung naghatid sa'yo kanina rito pa uwi? Madilim kasi sa labas Hindi ko masyadong nakita. Hindi niyo po talaga makikita, inay. Hindi naman siya lumabas ng sasakyan niya. Sino nga yun? Hindi naman si Claire yun, ano?
Kilala kong sasakyan ng batang yun eh. Hindi po. Kaya nga iha, sino nga kasi yun? Si Direk Vlad po. Ano? Napaigtad sa gulat si Hope sa hindi inaasahang reaksyon ng kanyang ina. Napalakas pa ng ginang ang kanyang boses kaya nagulat ang dalaga. Ano ka ba naman, inay? Ang lakas na boses mo. Baka magising sina Helen at Hansel. Agad na nilapitan ni Ginang Naida ang kanyang panganay saka inalog-alog ang katawan nito. Totoo? Si Director Vlad talagang naghatid sa'yo? Hindi mo ko binibiro, iha? Magiliw na tanong ng ginang. Aray naman, inay. Mabibilaukan ako sa iyo eh. Pagrereklamo pa ng dalaga. Totoo nga? Si Direk talagang naghatid sa'yo rito? Muling tanong ni Ginang Naida. Tila nanginginig ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Hope. Oo nga po, inay. Bakit ba? Nakakunot noong tanong ni Hope. Agad naman siyang binatukan ng mahina ng kanyang ina. Aray ko po! Singhal ng dalaga. Ayan! Yan ang dapat sa'yo. Nakapamewang namang usal ni Ginang Naida. Bakit po ba kayo nababatok? Ang sakit nun ah. Anong bakit ha? Iha, direktor ninyo yun! Direktor! Oo nga po. Ano naman kung direktor? Ano? Diyos ko kang bata ka? Bakit ka ba hinatid ng direktor ninyo? Hindi ka ba nahihiya sa kanya? Bakit hindi ka sumabay sa kaibigan mong si Claire? Anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Dahan-dahan lang po. Mahinang kalaban. Bakit nga kasi anak? Hindi ko po alam, inay. Anong hindi mo alam? Aba, pinaglulolo ko yata ako na batang ito eh. Hindi po ah. Bigla na lang po talagang nag-aya sa Direk Vlad na ihatid niya ako rito sa atin. Tumagi naman po ako syempre. Kaso nagpumilit siya. Hindi na nga siya nagpaalam sa akin na ihahatid ako eh. Nagdesisyon na lang siya bigla na para bang wala akong karapatang tumanggi. Naku, yung masungit na yun talaga. Mahabang tugon ni Hope. Nakakunot naman ang noo ni Ginang Naida pero naroon pa rin ang paghanga niya. Hope naman, bakit hindi mo pinatuloy rito si Direk Vlad? Naku ka namang bata ka. Direktor ninyo yun ha? Nakakahiya naman. Pagkatapos kang ihatid, hindi mo man lang inalok ng hapunan. Hayaan nyo na nga po. Pakainin nyo na lang kaya ako ng tahimik dito. Kanina pa kaya ako nagugutom. Di ko lang napansin. Ano? Wala po. Loko-loko ka talagang bata ka. O siya, matutulog na ako. Matulog ka na rin pagkatapos mo yan. Huwag kang magpuyat ha. Opo, inay. Good night po sa inyo. Good night din anak. Tugon ng ginang saka hinagkan sa noo ang kanyang panganay na anak. Lumakad na si Ginang Naida papasok sa kanyang kwarto. Masaya namang ipinagpatuloy ni Hope ang kanyang kinakain. Kaya lang, biglang napahinto ang dalaga nang malala ang itinanong ni Direk Vlad kanina. Bakit parang interesado siya sa bracelet ko? Biglang tanong ni Hope sa kanyang sarili saka siya napatingin sa suot na bracelet. Hindi naman tutunay ah. Fake lang yata ito eh. May balak pa siyang bilhin nito sa akin. Kasi in fairness, maganda naman talaga ang bracelet kong to. Dagdag niya pa. Napailing na lang si Hope nang wala sa oras. Pagkatapos niyang kumain, agad na niyang hinugasan ang mga pinagkainan saka nagtungo sa kanyang silid. Hindi muna natulog agad si Hope dahil kailangan niya pang gawin ang kanyang night routine, lalong-lalo na ang paglalagay ng skincare. Kailangan niyang mapanatiling makinis ang kanyang kutis bilang isang artista. Kung kaseksihan naman ang pag-uusapan, hindi na kailangan pa ni Hope ang mag-effort ng husto para sa kanyang balanced diet dahil kahit gaano pa karami ang lamunin ng dalaga, hindi pa rin siya tumataba. Nananatiling slim ang kanyang katawan. Coca-Cola body nga kung titingnan. Natural ang pagiging sexy ni Hope. Hindi lang sexy, maganda pa. Magandang maganda. Makalipas ang ilang oras, nakatulog na rin si Hope. Sa kabilang banda, hindi makatulog si Direk Vlad. Abala ang kanyang isipan sa pag-iisip tungkol sa bracelet ni Hope. Hindi kasi pangkaraniwan ang bracelet na yon,
Lalo na't ganun din ang itsura ng bracelet na binigay ni Direk Vlad noon sa childhood crush niyang si Chandria. Matagal nang hindi nakita ni Direk Vlad si Chandria magmula noong lumipat ang pamilya ng binata sa syudad. Where did she get that bracelet? Wala sa sariling tanong ni Direk Vlad habang nakahiga sa kanyang kama at nakatitig sa kisame. Hindi nakalimutan ng binata ang itsura ng bracelet na yon. Pamana yon ng lolo ni Direk Vlad sa kanya noong bata pa siya at ibinigay niya naman kay Chandria kalaunan bilang regalo sa kaarawan nito. Kaya lang, hindi na maalala ni Direk Vlad kung kailan nga ba ang kaarawan ni Chandria dahil sobrang tagal na rin naman ng panahong lumipas. Bukod pa rito, hindi rin naisip ni Direk Vlad na sina Chandria at Hope ay iisa. Ang nasa isipan ng binata ay maaaring ibinenta ni Chandria ang bracelet na yon at si Hope o ang ina ni Hope ang nakabili. O di kaya ay naiwala ito ni Chandria at ang pamilya ni Hope ang nakakita. Dahil sa malalim na pag-iisip, inabot ng madaling araw si Direk Vlad bago tuluyang makatulog. Napuyat sa kaiisip ang binata dahil sa bracelet na yon. Ngunit bago nakatulog si Direk Vlad, nagawa muna niyang magpadala ng email sa kaibigan niyang investigador upang matulungan siya sa kanyang panibagong problema. Sa kabilang banda, masarap naman ang gising ni Hope kaya masaya siyang tumungo sa lugar kung saan sila sunod na mag-taping. Pagkarating doon, bumungad kay Hope ang matalim na titig ni Direk Vlad. Bakit ngayon ka lang? Biglang tanong ng direktor sa kanya. Po? Takang tanong ng dalaga. Hindi inulit ni Direk Vlad ang kanyang tanong, bagkus ay tinalima niya lalo ang pagtitig niya kay Hope. Nakuha naman ng dalaga ang ibig sabihin nito. Hindi pa naman ako late, diba? Naguguluhang tanong ni Hope. Hindi nga, pero dapat mas inagahan mo pa kasi napakarami pang preparations para sa'yo. Masungit na pahayag ng binatang direktor. Hindi na lang sumagot pa si Hope. Nagpakumbaba na lang ang dalaga. Alam niya namang hindi talaga siya mananalo laban sa masungit na direktor na ito. Pasensya na po. Usal ni Hope. Sige na, magpaayos ka na roon. Opo. Lumakad na si Hope papunta sa dressing room. Doon na rin siya pinag-makeupan ng kanyang makeup artist. Pagkatapos nun ay sinimulan na agad ang taping. Naging mabilis ang takbo ng oras. Natapos ang taping nila ng pagod na pagod sina Hope at Owen, maging ang iba pang artista at aktor na kasama nila. Nagulat si Hope nang bigla siyang abutan ni Direk Vlad ng bottled mineral water. Hindi nakakilos ang dalaga dahil dito. Nagtatanong lamang ang kanyang mga mata. Tanggapin mo na. Saad ng binatang direktor. Hindi pa rin nakapagsalita si Hope dahil sa pagtataka. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at doon niya nakitang marami na palang nakatingin sa kanila. Sigurado si Hope na kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan ng mga taong ito. Para saan po to? Sa wakas ay nagawa na ring buksan ni Hope ang kanyang bibig. Props mo siguro? Pambabara pa ng binata. Po? Just drink it, okay? Masyado nang mainit ang panahon. Stay hydrated. Okay, Direk. Maraming salamat po. Pekeng nginitian ni Hope ang binatang direktor bago siya tinalikuran nito. Takang pinagmamasdan ni Hope ang likuran ni Direk Vlad habang naglalakad ito palayo sa kanya. Palipat-lipat ang tingin ng dalaga sa bottled mineral water at kay Direk Vlad. Dahil sa pagtataka sa ikinikilos ng binata, hindi na namalaya ni Hope ang matinding pagkakunot ng kanyang noo. Huy! Ano yun Ano yun? Bigla na namang singhal ni Manager Claire. Sumusulpot ka na naman? Saad ni Hope pagkatapos siyang gulatin ng kaibigan. Ay, korek ka riyan. Itong tunay na sumusulpot. So, ano nga yun? Nakangising tanong ng dalagang manager. Ano? Maang-maangan namang tanong ni Hope. Yun, yung pabigay-bigay niya ng tubig sa'yo. Aba, malay ko. Ay, ikaw nakaamoy na ako ng kakaiba rito. Wika ng kaibigan ni Hope, saka umakto pa na parang may inaamoy sa paligid niya.
Napataas ang kilay ni Hope dahil sa panunukso ni Manager Claire sa kanya. Pinagsasabi mo? Aba, ikaw itong may crush kay Direk Vlad, ano? Tapos ngayon, tinutukso mo ko sa kanya? Baliw ka na yata. Saka si Owen ang crush ko, no? Wika pa ng dalagang aktres. Bahagyang tumawa si Manager Claire. Oo nga, crush ko yun. Pero ewan ko ba? Parang kinikilig ako sa inyong dalawa eh. In all fairness ha, may spark kayo. Saka si Owen? Well, parang mas boto ko sa inyo ni Direk kaysa sa kay Owen. Mukha kasi siyang chick boy talaga eh. Aniya saka ngumiti ng nakaloloko kay Hope. Loko ka talagang babae ka. Spark? Anong spark ang pinagsasabi mo riyan? Gusto mo ng sa park? Diyos ko O ito, spark. Mabilis na hinagis ni Hope ang bottled mineral water kay Manager Claire. Agad naman itong sinalo ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tinalikuran na ni Hope ang dalagang manager. Hoy! Para saan to, Hope? Sigaw ni Manager Claire habang sinusubukang sundan ni Hope. Para sa spark mo! I-spark mo sa bibig mo! Natatawa namang sagot ni Hope sa kanya. Napuno ng asaran ang dalawang magkaibigan, ngunit agad rin nilang hininaan ang kanilang boses kapag may ibang tao sa kanilang paligid. Kinahapunan, nag-anunsyo si Direk Vlad tungkol sa kanyang kaarawan bukas na bukas. Gaganapin ito sa sarili nilang private beach resort. Tuwang-tuwa ang lahat nang inimbitahan sila ng direktor na magtungo roon, kaya't walang magaganap na taping kinabukasan. Habang nagsasaya ang lahat, nakakunot naman ang noo ni Hope. Pansin kasi ng dalaga na palagi siyang sinusulyapan ni Direk Vlad. Ngunit agad ring nag-iiwas ng tingin ng binata sa tuwing nahuhuli siya ni Hope. Oh, ano na? Pupunta ka ba bukas? Tanong ni Manager Claire. Kasalukuyan silang nasa 7-Eleven at namimili ng kung ano-anong snacks. Balak din ni Manager Claire na bilhan ng regalo ang binatang direktor. Ngunit si Hope, wala siyang balak na magbigay kahit piso. Nagdadalawang isip pa nga ang dalagang aktres kung pupunta ba siya sa birthday celebration ni Direk Vlad o hindi. Uy, Hope! Tinatanong kita? Singhal ni Manager Claire. Huwag ka na ngang naninigaw riyan. Hindi ako bingi. Pagrireklamo pa ni Hope. So ano nga? Pupunta ka o pupunta ka? May pagpipilian ba ko niyan? Aba, dapat lang. Huy, Hope. Direktor na natin yung nag-invite sa atin. Maya ka namang tumanggi. Saad ni Manager Claire habang palingon-lingon sa paligid. Naghahanap ng kanyang mabibiling pagkain. Napailing na lang si Hope habang tinutulak ang grocery cart kung saan naroon ang mga pinamili ng dalaga. Titingnan ko kung makapupunta ba ako. Sambit ni Hope. Huy, hindi pwedeng ganyan. Dapat siguradong makapupunta ka, no? Mataray namang sagot ni Manager Claire. Bakit? Ako bang may birthday? Hindi. Hindi naman pala eh. Punta ka nga kasi. Minsan lang yung mga invite si Direk Vlad. First time niya pa nga yata ito eh. Hay naku Claire, bakit ba ha? Hindi ba matutuloy ang birthday niya kung wala ko ron? Nakatanggap si Hope ng isang mahinang batok mula sa kanyang kaibigan. Aray! Ang sakit nun ah. Dapat lang yan sa'yo. Sabing pumunta ka eh. Wika pa ng dalagang manager. Oo na. Nagningning naman ang mga mata ni Manager Claire nang marinig ang tinura ni Hope sa kanya. Talaga? Pupunta ka? Gusto mo bang bawiin ko? Hindi Yes! May kasama na rin akong lumangoy-langoy na expert sa swimming. Natutuwang bulalas ni Manager Claire. Ayan ka. Gusto mo lang pala talaga akong sumama para may kasama kang lumangoy ano? Ako pa ang lulunod sa'yo eh. Ilang minuto pang nagkulitan ang dalawang magkaibigan bago sila natapos sa pamimili. Nagbayad na rin sila sa kahera. Wala namang nakakikilala kay Hope dahil nagsusuot siya ng jacket na may hoodie saka nakamask din. Mas lalong walang nakakakilala kay Manager Claire. Agad na silang lumabas ng 7-Eleven pagkatapos nilang magbayad at umuwi na sa kani-kanyang tahanan. Inihatid muna ni Manager Claire ang kaibigan niya sa bahay nila. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nagising na si Hope.
Hindi naman siya excited na dumalo sa birthday party ni Direk Vlad, kaya nagtataka siya kung bakit ang aga niyang nagising. Oh, anak, ang aga mo yatang nagising ngayon na. Ganun ba kaagang taping niyo? Tanong ni Ginang Naida nang makitang tapos na maligo si Hope kahit 4:00 pa lang ng madaling araw. Hindi po, Inay. Birthday kasi ni Direk Vlad ngayon. Naiilang na sagot ni Hope. Mabilis namang napukaw ang atensyon ng ginang at sumigla-bigla ang kanyang boses. Talaga? Naku, mabutihan! Saktong-sakto at katatapos ko lang magluto ng specialty kong ensaymada. Teka lang iha ha, saglit lang. Wika ni Ginang Naida saka mabilis na naglakad papunta sa kusina nila. Taka namang naghihintay si Hope. Pagbalik ng kanyang ina, bitbit na ng ginang ang isang kahon na may laman na ensaymada. Nakangiti niya itong iniabot kay Hope. Ayan anak, ibigay mo yan sa kanya ha? Naku, sigurado akong wala kang ibibigay na regalo sa direktor ninyo ano? Tumangutangulang si Hope bilang tugon, kaya nagpatuloy si Ginang Naida sa pagsasalita. Sabi ko na nga ba? Naku, ikaw talaga. O siya, tanggapin mo na itong ensaymada at ibigay mo sa kanya. Alam mo naman kung gaano kasarap yan. Siyempre, luto ko. Aba, dapat magpasikat ka rin na may ina kang mahusay gumawa ng ensaymada, iha. Dagdag pa ng ginang. Ay naku inay, ewan ko sa inyo. Akin na nga yan. Inaabot na ni Hope ang kahon, saka siya nagtungo pabalik sa kanyang silid. Pagkarating niya pa lang doon, naabutan niyang tumutunog na ang kanyang cellphone. Nang tingnan ng dalaga kung sino ang tumawag, bumungad sa kanyang paningin ang pangalan ni Direk Vlad. Kaya nakakunot noon niya itong sinagot. Hello? Bungad ni Hope. Susunduin kita mamaya, sabi ng binatang direktor mula sa kabilang linya. Bago pa man makasagot ang dalaga, ibinabana ni Direk Vlad ang tawag. Hello? Hello? Direk? Hello? Aba, ibinaba agad. Hindi pa nga ako nakatanggi. Bulalas ni Hope. Nagsuklay na lang siya ng kanyang buhok saka sinimulang ayusin ang sarili. Makalipas ang ilang minuto, may tumawag na naman sa cellphone ni Hope. Si Manager Claire. Hoy babae! Gumising ka na yan! Gising! 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 Agad na inilayo ni Hope sa kanyang tenga ang cellphone dahil sa malakas na boses ni Manager Claire. Ang hindi alam ng dalagang manager, mas una pang nagising si Hope sa kanya. Kagigising nga lang ni Manager Claire at nakahiga pa sa kama nito. Samantalang si Hope ay naghahanda na. Ang aga-aga? Sumisigaw ka na naman? Saad ni Hope. Sorry naman. Gusto mo bang sunduin na kita mamaya para sabay na tayong pumunta rin sa resort nila Direk? Saglit na natigilan si Hope dahil hindi niya malaman kung ano ang isasagot. Hindi na. Kaya ko na. Tugon ng dalagang aktres. Anong kaya mo na? Wala kang sasakyan? Huwag mo akong alalahanin, Claire. Basta makararating ako ron. Paano naman? Alangan namang lilipad ako. Siyempre, sasakay. O di sa akin ka na sumabay. Ang kulit itong babaeng to. Hindi nga sabi. Kaya ko na. Salamat na lang. Sigurado ka ba? Oo nga. O siya, maghahanda pa ako. O sige, sabi mo Basta tawagan mo lang ako kapag magbagong isip mo at gusto mo nang sumabay sa akin. Okay, sige. Salamat. Paalam na. Pagkababa nila sa tawag, nagpatuloy si Hope sa pagkahanda ng kanyang sarili. Hindi malaman ng dalaga kung bakit parang gusto niyang maging presentable ang kanyang sarili. Nagpaganda si Hope. Hindi nagtagal, meron ng bumusinang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Mabuti na lang at wala na roon si Ginang Naida dahil inihatid na nito ang mga kapatid ni Hope sa eskwelahan. Kung nagkataong naroon pang ina ng dalaga, tiyak na mapuno sila ng maraming tanong at panunukso. Mabilis na lumabas ng bahay si Hope. Pagkasakay niya ng sasakyan ni Direk Vlad, walang sino man ang nagsasalita sa kanila kaya si Hope na ang nag-umpisa. Bigay sa'yo ng mama ko, sabi ni Hope. Napatingin naman si Direk Vlad sa kahon saka nagtanong. Ano yan? Ensaymada.
specialty niya. Walang emosyon naman itong tinanggap ni Direk Vlad, ngunit sa kaloob-looban ng binata ay labis na siyang natutuwa. Maya-maya pa, kusang sinuot ni Hope ang seatbelt at saka pinaandar ni Direk Vlad ang sasakyan. Sa gitna ng biyahe ay walang nagsasalita sa kanila. Para bang naiilang sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang oras nilang biyahe, biglang binasag ni Direk Vlad ang katahimikan. Sigurado ka bang bigay ng mama mong bracelet na yan? Sambit ni Direk Vlad. Kumunot na naman ang noo ni Hope. Oo naman. Bakit? Ano bang meron? Tanong ng dalaga. Agad namang umiling si Direk Vlad. No, nothing. Yun lang ang naisagot ng binata. Wala na silang kibuan pa hanggang sa makarating sila sa resort ni Direk Vlad. Pagkarating doon, sa halip na mamangha agad sa napakagandang tanawin, ay inuna muna ni Hope ang mamroblema sa kanyang pagbaba ng sasakyan. Dapat kasi walang makakita sa kanya na kasabay niya ang direktor nila kasi baka kung ano-ano na naman ang isipin ng mga tao. Lagot na. Paano na to? Mahinang bulalas ni Hope. Nasa loob pa rin sila ng sasakyan. Pababa pa lang. Bababa na sana si Direk Vlad para pagbuksan si Hope. Ngunit agad siyang pinigilan ng dalaga. Naku, hindi! Huwag ka munang bumaba! Biglang sigaw ng dalaga. Taka naman siyang tiningnan ni Direk Vlad. Why not? Tanong ng binata. Kasi… What? Diyan ka muna. Ako lang unang bababa habang wala pa masyadong tao sa paligid. Pahayag ng dalaga. Kumunot naman ang noo ng binatang direktor. Hindi nagtagal, bumaba na nga si Hope saka humarurot ng takbo palayo. Lihim na lang na natawa si Direk Vlad habang pinagmamasdan ang dalaga na natataranta. Nauna pa talaga. As if namang alam niyang pasikot-sikot dito. Mahinang bulalas ni Direk Vlad. Bumaba na rin ang sasakyan ng binata saka naglakad ng mabilis upang maabutan si Hope. Hey, baka maligaw ka pa. Sambit ng binata nang maabutan niya ang dalagang aktres. Maligaw? Naku, hindi naman siguro. Kunot noong tugon ni Hope. Tara, this way. Sumabay na lang si Hope kay Direk Vlad dahil wala namang choice ang dalaga. Sa laki ng beach resort na yon, posible talagang maligaw siya. Nang makarating sila sa pwesto ng mga bisita, maraming mata ang nakatuon sa dalawa. Marami na rin ang nagsimulang bumati kay Direk Vlad pero nangibabaw pa rin ang pagtataka ng lahat kung bakit sila magkasama. Nangunguna na rito sina Manager Claire at Owen. Unang lumapit si Manager Claire sa kanila. OMG! Kaya pala hindi ka na sumabay sa akin, girl. Kasi kasabay mo na si Direk. Saad ng dalagang manager. Agad naman siyang tinapunan ni Hope ng isang napakatalim na titig. Gayunpaman, pinili pa rin ni Hope na itanggi ang katotohanan. Kasabay sa pagpunta rito? Ay hindi Sabay lang kaming dumating kaya nagkataong magkasama kami papunta dito. Palusot pa ni Hope. Tahimik namang nakikinig si Direk Vlad. We, talaga ba? Pangaasar pa ni Manager Claire. Oo nga. Yung bibig mo talagang babae ka? Kahit kailan wala kang preno. Duh, whatever. Tumawa na lang si Manager Claire sa inis na nararamdaman ng kanyang kaibigan. Sunod namang lumapit sa kanila si Owen. Hi Hope, akin niyang mga gamit mo. Pag-alok ni Owen, may ilang dala kasing gamit si Hope gaya ng isusuot niya sa swimming sa kabihisan ng dalaga. Salamat Owen. Nakangiti niyang tugon sa lalaki. Walang ni isa sa kanila ang nakapansin sa biglaang pagbabago ng reaksyon ng mukha ni Direk Vlad. Lumipas ang ilang oras, nagsipagtayuan na ang lahat para maligo. Nakasuot na rin sila ng kani-kanilang bathing suit. Kitang-kita tuloy ang kaseksihan ni Hope dahil sa suot niya. Pagkalabas ni Hope sa girls' comfort room, nagulat ng husto ang dalaga nang makita roon sa labas si Sander. Ang lalaking hindi niya inaasahang makikita niya pang muli. Si Sander kasi ay ex ni Hope, ngunit matagal nang nakamove on ang dalaga sa lalaking ito, kaya hindi na siya apektado pa. Sander? Ikaw? Gulat na sambit ni Hope. Yeah, it's me. It's been a long time.
Nakangiting bati ni Sander. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng dalaga. Inaabangan ka. Patanong na sagot ni Sander. No, I mean, bakit nandito ka sa resort? This is private. Of course, I was invited. Invited ka? Sino namang nag-invite sa'yo? Bahagyang natawa si Sander. Grabe ka naman sa ex mo, Hope. Wika pa ng lalaki. Kumunot naman ng noon ni Hope. Hindi ako nagbibiro. Saad naman ng dalaga. Oo na, nandito ako kasi inimbitahan din ako ni Derek. At bakit naman? Magkakilala ba kayo? Well, ako lang naman ang bagong hired na cameraman ninyo. Labis na nanlaki ang mga mata ni Hope dahil sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala ang dalaga. Bukod pa rito, kasabay rin nun ang pagsulyap ni Hope mula sa hindi kalayuan na tila ba may nanonood sa kanila ngunit agad ring umalis. Hindi na lang ito pinansin pa ni Hope. Bagkus ay ibanilik niya ang kanyang atensyon kay Sander. Anong sabi mo, Sander? Bagong hired na cameraman ka? Ganun na nga. Ang saya, ano? Natupad ko na rin sa wakas ang pangarap ko. Nakangiti pa si Sander habang binabanggit ang mga katagang ito. Yun kasi ang matagal ng pangarap ng lalaki, ang maging cameraman sa pelikulang pinagbibidahan ni Hope. Sabay pa silang nangarap noong hindi pa ganap na artista ang dalaga. Wow! Congratulations! Naiilang na wika ni Hope. Oo nga eh. Maraming salamat. Yeah. Pero kailan ka pa na-hire? Bakit hindi namin alam? Takang tanong ni Hope. Nitong nakaraang araw lang. Hindi pa nga rin alam ng iba. Ikaw at si Vlad pa lang nakakaalam. Tugon ng binata. Oh, I see. Mabuti yan. See you na lang sa workplace. Yeah, see you. Pero bago yan, let's go. Langoy na tayo. Pag-aaya pa ni Sander. Wala namang nagawa si Hope kundi ang pumayag. Wala na rin namang ilangan sa dalawa, lalo na't matagal na silang naghiwalay. Mga 6 na taon na rin ang nakalipas. Lingid sa kaalaman ni Hope, narinig ni Direk Vlad ang usapan nila. Natagpuan na lang ng binatang direktor ang sarili niyang nakakuyom na ang noo. Hindi niya inakalang ex-boyfriend pala ni Hope ang bago nilang nakuha na cameraman. Nawala tuloy sa mood si Direk Vlad. Ayaw man niyang aminin sa sarili pero unti-unti nang nabubuo ang pagmamahal niya para kay Hope. Lalo na't nakumpirma na ni Direk Vlad na sina Hope at Chandria ay iisa. Ito ay dahil nakita ng binata ang hitsura ni Ginang Naida noong lihim siyang nag-usisa. Hindi man nakikilala ni Ginang Naida si Direk Vlad, tandang-tanda naman ng binata ang hitsura ng muka ng Ginang. Lumakad na lang si Direk Vlad upang sundan sina Sander at Hope. Gaya ni Hope, gulat na gulat din si Manager Claire nang makitang ang ex-boyfriend ng kanyang kaibigan. Matagal na rin silang magkakilala dahil matagal na rin namang magkakaibigan sina Manager Claire at Hope. Tulad ng inaasahan, mas maraming tanong si Manager Claire kay Sander. Parang biglang sumabak sa interview o interrogation ang lalaki dahil sa kadaldalan ng kaibigan ng kanyang ex-girlfriend. Tahimik lang si Direk Vlad na nanonood sa kanila pero sobrang talim na ng titig niya kay Sander. Hindi maintindihan ni Direk Vlad kung bakit parang nagsiselos yata siya sa lalaking yon. Makalipas ang ilang minuto, naroon na nga sa dagat at nagtatampisaw sina Hope, Manager Claire at Sander. Inis na inis si Direk Vlad habang pinapanood sila. Makalipas ang ilang minuto, nakita ng binatang direktor na pupunta sa gawin nila Hope, si Owen. Sa panglalaki Wala sa sariling usal ni Direk Vlad. Matagal na kasi niyang napapansin na may gusto itong si Owen kay Hope. Wala namang magawa si Direk Vlad kundi ang mainis lang ng mainis. Hindi na naramdaman ng binatang direktor ang birthday niya dahil nilamon na siya ng matinding selos. Hindi nagtagal, napansin ni Direk Vlad na parang nagkainitan sina Owen at Sander. Kunot na kunot naman ang noo ng binata na nilapitan ang mga ito. May problema ba kayo? Biglang sabat ni Direk Vlad. Naku po, Direk. Wala po. Nagbibiruan lang ang mga yan. Di ba, guys? Naiilang na tugon ni Manager Claire saka siya nagpeke ng tawa. Nagpalitan ng isang malalim na titig sina Owen at Direk Vlad.
Tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata. Nagkakaintindihan sila bilang lalaki at alam nilang pareho na may kinalaman kay Hope ang mainit nilang titigan na yun. Kahit walang salitang lumalabas sa kanilang bibig, alam ng dalawang binata na ito ang mga bagay na nakatago sa kanilang puso para kay Hope. Si Owen ang unang umalis doon ng padabog, ni hindi pinansin ng binata ang presensya ng direktor nila. Huwag po kayong mag-alala, Direk. Kaunting hindi pagkakaintindihan lang. Saad naman ni Hope, na natiling nasa tabihan ng dalaga ang ex-boyfriend niya, kaya lalong nainis si Direk Vlad. Gayunpaman, pilit pa rin itong itinatago ng binata at sinikap niyang hindi siya mahalata. Pasensya na, Direk. Paghingi ng paumanhin ni Sander. Si Sander ang walang kaalam-alam na may pagtingin si Direk Vlad para kay Hope, kaya hindi nabagabag ang ex-boyfriend ng dalaga. Pakiramdam ni Direk Vlad ay sila naman ni Sander ang magkakainitan kung hindi pa siya aalis doon, kaya kusa na lang siyang tinalikuran ng binatang direktor. Ganun naman ang pagtataka ng tatlo. Umalis na lang doon si Direk Vlad saka siya nagtungo sa kanyang silid. Doon niya pinagsisisipa ang kama saka napasabunot sa kanyang sariling buhok. Biglang sumagi sa isipan ni Direk Vlad ang susunod pang sweet scenes nila Owen at Hope sa bawat eksena at talagang napakarami pa nito. Tuloy ay lalong naasar ang binatang direktor. Damn it! Damn it! Biglang singhal ni Direk Vlad. Napainom na lang siya ng tubig nang wala sa oras. Hindi niya yata kayang panoorin pa si Hope na makikipag-sweetan kay Owen para sa gagawin nilang pelikula. Bukod pa rito, si Sander pa na ex-girlfriend ng dalaga ang kukuha sa kanilang eksena. Dahil sa mga bagay na tumatakbo sa isipan ni Direk Vlad, tuluyan ng nasira ang espesyal niyang araw. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan, natapos na rin sa wakas ang taping nila Hope. Tagumpay na nalabanan ni Direk Vlad ang nararamdaman niyang selos sa bawat sweet scenes ni Hope at Owen. Madalas ding sinasadyang pagalitan ni Direk Vlad ang ex-boyfriend ni Hope na si Sander kahit maayos naman ang anggulo ng pagkuha nito. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Dumating ang araw na naging matagumpay ang kauna-unahang proyekto ni Hope. Labis na nagustuhan ng mga manonood ang kanilang teleserye. Kaya nagkaroon ng maraming fans ang dalaga hanggang sa tuluyan na nga siyang sumikat. Labis na minahal si Hope ng mga tao, lalo na't may pagkakomedyante rin naman ng dalaga. Sa loob o labas man ng studio ay lagi siyang nagpapatawa, kaya good vibes ang palagi niyang hatid sa lahat. Congratulations sa tagumpay natin, Hope. Nakangiting saad ni Owen. Kasalukuyan silang nasa loob ng mamahaling restaurant. Inaya kasi ni Owen si Hope na kumain sila sa restaurant na yon bilang selebrasyon sa kanilang tagumpay. Isang dinner date kung tawagin. Nalaman ni Direk Vlad ang tungkol dito, kaya sinundan ng binata ang dalawa. Nagtatago lamang ang direktor upang hindi mapansin ni Hope at Owen. Congrats din sa tagumpay natin, Owen. Nakangitiring tugon ni Hope. Cheers! At nag-cheers na nga silang dalawa ng kanilang glass wine. Nakaupo naman si Direk Vlad sa likuran ni Owen. Gayunpaman, hindi pa rin siya mapapansin ni Hope. Pagkatapos maghapunan, tumayo na ang dalawa para lumabas ng restaurant. Nagbayad na rin sila at sagot ni Owen ang lahat. Dahan-dahan naman silang sinundan muli ni Direk Vlad. Tiniyak ng binatang direktor na may malaking distansya ang pagitan nila. Nang sa gayon ay hindi talaga siya mapansin ng mga ito. Hanggang sa ihatid na ni Owen si Hope sa bahay nila. Nakasunod pa rin si Direk Vlad. Lalo lang naasar ang binatang direktor nang makitang humalik muna si Owen sa pisngi ni Hope bago pinapasok ang dalaga sa kanilang bahay. Malakas na pinalo ni Direk Vlad ang manibela ng kanyang sasakyan saka hinilod ang sariling sentido. Lumipas na naman ng maraming buwan, lalo pang sumikat si Hope. Nakatanggap na nga siya ng maraming regalo mula sa iba't ibang fans na hindi niya kilala. Tuwang-tuwa naman ang dalaga ukol dito. Miss Hope? Naku, si Miss Hope nga! Pwede po bang makahingi ng picture kasama kayo? Sobrang fan na fan niyo po talaga ako. Naku, oo naman. My pleasure po. Miss Hope, ako rin po, pa-picture. Sure.
Naku, ang ganda niyo po pala sa personal at ang sexy-sexy pa. Nako naman, kayo talaga. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Miss Hope. Mabait ka rin po pala. Ganito na ang buhay ni Hope. Malaki na ang pagbabago. Napakarami ng tao ang nagmamahal sa kanya. Bukod kasi sa ganda at kaseksihan, sobrang galing niya ring umarte kaya bentang-benta talaga sa mga tao ang kauna-unahan niyang pelikula. Isang araw, nagdesisyon ang manager ni na Hope at Owen na i-anunsyo sa publiko na may namamagitan na sa dalawa kahit hindi naman totoo. Gagawin daw nila ito upang lalong tumunog ang kanilang pangalan. Labag man sa kalooban ni Hope, pumayag na lang siya. Tuwang-tuwa naman si Owen sa desisyong ito. Tingin ko, lalong tutunog ang pangalan natin sa ginawa nila. What do you think? Sabi ni Owen. Siguro. Tanging sagot ni Hope. Hindi na rin kasi mapapalagay ang dalaga. Bawat sandaling kasama niya si Owen o si Sander, wala siyang ibang iniisip kundi si Direk Vlad. Inamin na ni Hope sa kanyang sarili na may gusto siya sa kanilang direktor. Hindi lang isang simpleng pagkagusto, kundi gustong gusto. Mahal niya na nga yata eh. Habang natutuwa si Owen sa ganoong anunsyo sa publiko, may dalawang lalaki naman ang gustong sumapak sa kanya. Sino pa nga ba? Siyempre, sina Sander at Direk Vlad. Mahal pa rin kasi ni Sander si Hope. Kahit maraming taon na silang hiwalay. Samantalang si Direk Vlad ay labis ng nayayamot, lalo na't nakumpirma na niyang sina Hope at ang kababata niyang si Chandria ay iisa. Nawalan lang ng ala-alang dalaga buhat ng maaksidente ito. Maraming taon na ang nakalilipas. Saan ka naman pupunta at bis na bis ka yata? Tanong ni Direk Vlad nang maabutan niya si Hope sa bahay nila na paalis na rin. May lakad lang. Saka, anong ginagawa mo rito? Tanong pabalik ni Hope. Wala lang. Gusto ko lang ulit makakain ng ensaymada na gawa ng mama mo. Pagsisinungaling ni Direk Vlad. Naku, wala si inay rito. Madalas siyang wala sa bahay kapag ganitong oras kasi binabantayan niya ang mga kapatid ko sa eskwelahan. Sagot ng dalaga. Oh, ganun ba? Sige, uuwi na lang ako. Okay, ingat ka. Umuwi na nga si Direk Vlad kahit labag sa kalooban niya. Nagtungo naman agad si Hope sa mall para mag-shopping. Nakasuot pa rin siya ng mask, sunglasses at fashion cap para hindi makilala ng mga tao. Gusto niya kasing mapayapa ang pagmumoling niya. Pagkatapos ni Hope na mag-shopping, bitbit na niya lahat ng pinamili niya habang naghihintay ng taxi. Hindi inaasahan ng dalaga nang makita roon si Sander na kalalabas lang din ng mall. Hope? Tanong ni Sander. Sander? Tanong naman pabalik ni Hope. Wow, ikaw nga! Ano ginagawa mo rito? Muling tanong ng lalaki. Nag-shopping lang. Maikli namang tugon ng dalagang aktres. Sa kanilang pag-uusap, may isang basher ang nakamasid sa kanila mula sa hindi kalayuan. Kahit nakabalot ng husto si Hope, kilalang-kilala pa rin ng basher na ito ang figure ng dalaga. Sa isang iglap lang, biglang niyakap ni Sander si Hope. Hindi naman nakakilos ang dalaga. Agad na kumilos ang basher upang kunan ng litrato ang dalawa. Bakit? Tanong ni Hope. Nothing. Sobrang namimiss lang kita. Mahinang sagot ni Sander. Hindi inaasahan ni Hope ang susunod na gagawin ni Sander. Mabilis na tinanggal ng lalaki ang suot na mask ni Hope saka ninakawan ng mabilis at malalim na halik ang dalaga. Dahil sa gulat ni Hope ay hindi siya nakakilos. Kaya nanlaki ang mga mata ng basher habang kinukuhanan sila ng litrato. Sander! Singhal ni Hope nang makawala sa halik saka sinampal ng malakas ang lalaki. Doon ay mabilis na yumuko at tumulo ang luha ng lalaki. I'm sorry. I'm very sorry. Hindi ko sinasadya. Saad ni Sander. Patuloy lang siya sa pagiyak habang patuloy ring nagulat at nagalit si Hope sa ginawa ng kanyang ex-boyfriend. Anong ginagawa mo? Singhal ni Hope saka mabilis na ibinalik ang kanyang face mask. Lumingon-lingon siya sa paligid at umaasang walang nakakita sa kanya sa ganoong eksena. Ngunit nakangisi na ang basher mula sa unahan.
Alam kong si Vlad nang mahal mo ngayon. Wika pa ni Sander. Wala nang sinabi si Hope. Bagkus ay umalis na lang siya nang makakita ng taxi. Agad na umuwi ang dalaga sa kanilang bahay, dala ang kaba, pag-aalala at galit. Kinaumagahan, nagulat na lang si Hope nang bumaha ang notifications sa lahat ng kanyang social media accounts. Anak ng tokwa! Singhal ng dalaga nang makita ang kumakalat na larawan nila ni Sander. Kung titingnan ay mukha talaga silang naghahalikan. Anak! Hope, anak! Nakita mo na ba ito? Napahinto ang ina ni Hope sa pagtakbo mula sa kusina nang makita niyang nakatitig na ang dalaga sa cellphone nito. Naku, mukhang nakita mo na nga. Wika pa ng ginang. Anak, ano ba ito? Totoo ba ito? Ikaw itong babae sa picture, ha? Saka si Sander ba ito? Yung ex-boyfriend mo? Bumuntong hininga na lang si Hope. Opo, inay. Ako yan. Aniya. Ano? Bakit? Anong ginawa mo? Bago pa lang kayo nag-anunsyo sa publiko na may namabagitan na sa inyo ng katambal mong si Owen. Pero ngayon, nakikipaghalikan ka na sa iba? Nag-iisip ka ba, iha? Gusto mo bang sirain ang karir mo, ha? Sunod-sunod na bulyaw ni Ginang Naida. Ate, ano pong nangyayari dito? Biglang sabat ng kapatid ni Hope na si Hansel. Nasa likuran niya naman ang kakambal na si Helen. Yang ate mo, anak. Balak yatang sirain ang buhay niya. Okay, inay. Dahan-dahan lang po. Mahinang kalaban. Kalma lang po kayo, okay? Kalma. Saad naman ng dalaga. Anong kalma? Wala ka kalma rito. Paliwanag mo to. Sasagot na sana si Hope, ngunit napahinto siya nang marinig ang isang malakas na katok sa kanilang pinto. Sino na naman yun? Singhal ni Ginang Naida. Aba, malay ko po. Walang pasabing umalis ang ginang upang pagbuksan ang sinumang kumakatok sa kanilang pinto. Nako, Direk Vlad! Singhal ni Ginang Naida. Ayan, andyan siya sa kwarto niya. Dagdag pa ng ginang. Agad na napatayo si Hope dahil sa matinding kaba. Biglang bumilis ang pintig ng kanyang puso, lalo na nung makita si Direk Vlad na naglalakad papalapit sa kanya. Mugto ang mga mata nito at halatang, lasing ka ba? Biglang tanong ni Hope. Bakit mo ginagawa to? Malakas na singhal ng binata, saka ipinakita kay Hope ang screen ng cellphone niya kung saan naroon ang larawan ni na Hope at Sander. Hindi totoo yan. Maikling sagot ni Hope. Anong hindi totoo? This is you! Kitang-kitang mukha ninyo ni Sander, oh. Oo nga, kami nga yan. Pero hindi yan totoo. Nananatiling kalmado ang boses ni Hope kahit nagsisigaw na si Direk Vlad. Bukod kasi sa galit ang binata, labis din siyang nasasaktan. Paano nangyaring hindi totoo to, ha? Paano? Ex mo to. Ano naman ngayon kung ex ko? Damn it, Hope! Magpaliwanag ka! Hindi ka rin naman maniniwala, Vlad. Saka, bakit ka ba nandito, ha? Magpaliwanag ka, sabi! Bakit naman ako magpapaliwanag sa'yo, ha? Bakit? Boyfriend ba kita? Damn it, Hope! Oo na, hindi mo ako boyfriend. Pero masisira din ang karir mong pinaghirapan ko dahil sa lintik na pictures na to. Ah, yun lang pala eh. Nadismaya si Hope sa kanyang narinig. Umaasa kasi ang dalaga na mayroon siyang marinig na dahilan bukod pa roon sa sinabi ni Direk Vlad. Can you just please explain this to me? Ano namang ipapaliwanag ko? Sabihin sa'yong hinalikan niya ako? Para ano? Saka ano bang pakialam mo? Damn it! Anong pakialam ko, Hope? Ha? Hindi rin naman ka pinipaniwalang totoo kaya wag na lang. Habang nagsisigawan ang dalawa, gulat naman ang buong pamilya ni Hope na nanonood sa kanila. Paano ko maniniwala kung ganyan ang kinikilos mo? Paano mo ako mapapaniwalang walang namamagitan sa inyong dalawa na ex mo? Hindi totoong naghalikan kami kasi hindi ko kayang makipaghalikan sa taong hindi ko mahal. Dahil ikaw ang mahal kong lalaki ka. Ilang segundong nabalot ng katahimikan ng paligid. Hindi nakapagsalita si Vlad sa kanyang narinig. Hindi rin nakakilos ang ina ni Hope. Maging ang kanyang mga kapatid, higit sa lahat, si Hope.
Hindi rin malaman ng dalaga kung ano ang gagawin niya dahil aksidente niyang naamin ang tunay niyang nararamdaman para sa lalaki. Ang ibig kong sabihin, Hindi na naituloy pa ni Hope ang sasabihin niya nang bigla siyang hilahin ni Direk Vlad palapit sa kanya at saka hinalikan ng mariin ang dalaga sa mga labi nito. the end na. Wala nang cut yan Mga anak, close your eyes. Tayo na sa labas. Rated SPG na to. Tara na. Makulit na wika ni Ginang Naida saka hinila ang batang kambal palabas ng silid ni Hope. Samantala, tulala naman ang dalaga. Magkalapat pa rin ng labi nila habang nanlalaki ang mga mata ni Hope. Makalipas ang ilang segundo, pinutol muna ni Direk Vlad ang kanyang paghalik sa dalaga saka siya nagwika. Ano nga ulit yung sinabi mo, Hope? Pwede mo bang ulitin? Bigla na lang kumalma ang binata, samantalang si Hope ay pinamulahan na ng pisngi. Mahal kita. Hindi ko marinig Mahal kita, Vlad. Ikaw ang mahal ko. Dahil sa mga salitang binitiwan ni Hope, napangiti ng sobrang tamis ang binata. Mahal din kita, Hope. Mahal na mahal. Pagkatapos nyon ay muli niyang inilapat ang kanyang labi sa labi ni Hope at sabay nilang pinagsaluhan ang isang mainit, matamis at malalim na halik. Nagulat pa rin si Hope sa hindi inaasahang pangyayari, ngunit nagagalak din ang kanyang puso lalo na nang halikan siya ni Vlad sa harapan ng ina nitong si Ginang Naida. Hindi nagtagal, naging opisyal na magkasintahan sina Direk Vlad at Hope, saka inanunsyo nila ito sa publiko at ipinaliwanag ang nangyari. Hindi man naging madali para kay Owen na tanggapin ang relasyon nila. Sinikap niya na lamang, lalo na't mas priority niya ang trabaho kaysa pag-ibig. Samantala, lumayo-layo na rin si Sander upang makapag-move on na ng tuluyan kay Hope. Bumalik naman ang fans ni Hope at mas lalo pa itong dumami kaysa noong